Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga, ang pinag-uusapang Miss World Philippines from Benguet 2024 na si Yula Paltec. Alam ba ninyo mga kamabuhay Philippines? Habang pinapanood ko ang Beauty with a Purpose story ni Yula Paltec, naantig ang aking puso dahil talagang at the age of 5, siya pala ay na sexually abused na. At syempre pinag-usapan ng mga chismosang kamabuhay Philippines sa social media. At alam ba ninyo na nakakaawa pala ang naging buhay niya growing up dahil siya pala ay naabuso ng kanyang kapamilya. Not once, not twice, not thrice, but 7 times. Paano nga ba siya lumaki? At paano nga ba siya naabuso? Ating panuurin ang kanyang backstory. My beauty with a purpose is called Dear 6-year-old Me. When I was 5 to 6 years old, I was sexually abused by family members. It happened not once, not twice, not thrice, but 7 times. So, to my younger self, I just want you to know that the immense pain and the trauma you've experienced, I acknowledge that. And I recognize the strength that it took to survive those moments. Whatever happened to you, you did not deserve that. And it's not your fault. I am Yula Oriel, your candidate number 5. And I wish to offer healing and strength, not only to myself, but to everyone or anyone who has faced similar experiences. This is my story and this is my purpose. My beauty with a purpose is So, at yun nga mga kamabuhay Philippines, nakakaanting-akan ng story, di ba? So, habang ako'y nanonood dito na tumulo ang luha ko. So, at sana, kung halimbawa panuorin ninyo, tumulo rin sana ang luha ninyo dahil nakakaanting talaga ang kanyang backstory. So, syempre sa kabila ng kanyang naging buhay, siguro sa kanyang naging pagsisikap ay natapos naman niya yung kanyang 4 years degree course na travel industry management at nag-work siya sa isang travel agent diyan sa Benguet for an online travel brand. At syempre ang ating naman ninyo ay matalino rin kaya maraming kumuha sa kanya. Kasi siya gumraduate lang naman as magna cum laude. Sa kanilang lugar, nagkaroon ng fundraising activity. At ito nga yung Miss Benguet. Yan. Kaya yan yung dahilan kung bakit siya narito ngayon sa Miss World Philippines ay dahil dun sa kanyang pagsali dun sa fundraising activity ng kanilang local government at na naglalayong matulungan ang mga kabataan sa kanilang lugar. At syempre hindi rin naman pinalad ang ating nyo dahil siya ay nakuha lang naman niya ang second runner-up. Ang pagiging second runner-up ay hindi naging dahilan upang doon na tumigil ang kanyang buhay. So yung napanaluhan niya bilang second runner-up ay itinulong niya sa mga kabataan na sinusuportahan ng mga DSWD sa kanilang lugar dito sa lokal na pamahalaan nila sa Benguet. At syempre, love din niya ang mga children kaya tinutulungan din niya yung mga kabataan. Yung mga kabataan dahil tinulungan niya yung 3 local school sa kanilang lugar na mag-donate ng mga kagamitan ng mga kabataan tulad ng mga school supplies at saka lalong-lalo na dun sa mga kapos na walang pambili ng mga school supplies. So ito ay 3 years na niyang ginagawa kaya napakaganda rin naman ang advocacy, ang Beauty with a Purpose advocacy ng lola niyo.
So, si ating ninyo ay hindi naman masyadong katangkaran, kaya caribels pa rin niya. Kaya napakapalad niya dahil sa kabila ng siya ay mababa, siya yung ipinadala ng kanilang local government na mag-represent ng Benguet ngayon nga darating na Miss World competition sa July 7. At napakaswerte ng ating ninyo. So, going back sa kanyang story, ay ang sabi niya, siya daw ay I was coerced and blackmailed. Doon sa pang-uubuso sa kanya, siya hindi niya magawa, wala siyang lakas dahil siya ay binablackmail ng mga nang-abuso sa kanya. At take note, kapamilya pa niya yun, mga kamabuhay fans. And dahil siya bata pa, wala siyang ability to say no. So nagawan siya ng hindi maganda ng kanyang kapamilya. And I've learned, sabi niya, and I've learned to convince myself that it was just a nightmare. So, nightmare sa kanya yung nangyari. Ikaw nga ba naman ang maabuso, di ba? So, napaka-nightmare yun sa isang bata at the age of 5. Then, ang sabi niya, I was able to process that trauma. Sa kabila noon, na-process din naman niya yung trauma. Pero syempre, mahirap pa i-heal ang isang trauma, lalo na't nangyari sa isang batang 5 years old. So, at doon, I grew up surprisingly the feeling. Kaya yung feelings niya ay mahirap pero gusto niyang lampasan. Kaya nung tinatry niyang makonvince yung sarili niya that it was just a nightmare. Pero nung pandemic, during the pandemic, nilabanan daw niya yung kanyang nightmare na yon. Dahil through TikTok, naibuhos niya, naibigay niya yung kanyang saloobin, yung kanyang nilalaman ng damdamin, naipahayag niya. One of my TikTok videos blew up about me finally opening up. Yun yung nagsimula upang magkaroon siya ng mga kaibigan na magpapayo sa kanya. At ito nga, basahin ko yung isa sa mga nag-comment sa kanyang TikTok video. Continuously convincing myself that it was merely and then it actually happened. So yun yung isa sa mga comments sa kanya. And they're living their best life while we were here, stuck by trauma they caused us and still wondering that we did deserve that. And isa pa, I'm afraid that I don't tell anyone, I ruin everything. I'm scared how my mom would feel. Busy if I blame herself wouldn't be able to wrap around her head and her eldest child would do something. Kasi nga siya nung bata pa siya iniiwan lang ng kanyang magulang sa kanyang mga kapamilya. Dahil busy sa trabaho ang kanyang mga magulang, syempre, earning for a living, kaya nag-solo naman siyang anak, kaya hindi siya maalagaan mabuti. And then, beside that, hindi naman siya nagtatapat. At isa pa, yung kapamilya, tiwalang-tiwala yung magulang niya dun sa kapamilya na ganun, na hindi yun magagawa. Pero ito pala ay itinago niya. That's when I realized that I am not alone. Nung doon ng pandemic, yung sa TikTok videos. Hindi daw siya alone. Then, sabi pa nung isang nag-comment, felt this to my core, opened up to a family member about it. She told me to never tell anyone. O yun, isa pa rin yun. Then, felt this, I never got an apology for that or all that other abuse they did to me too, and these guys are playing around. So, nakam up niya yung fears na yan, kaya at this time, habang siya growing up, nakam up niya yung kanyang advocacy na My Beauty with a Purpose project is called Dear 6-Year-Old Me. Yun yung title ng kanyang
Beauty with a Purpose sa advocacy. Dear 6-year-old me. So, mas swerte naman siya kasi tinulungan siya ng organization. And together with the Benguet Youth Organization, tinulungan siya dun sa kanyang advocacy while empowering them to take control of their healing journey through the powerful platform that the Miss World Philippines organization has. Then sabi niya, I can build this project to be well structured, then informed and connected to professional resources, and then collaborate with local mental health professionals and who can provide specialized care. And then tinanong niya yung mga nag-interview din siya, then para daw it won't happen fast. Don't lose your passion bilang kabataan. Please allow yourself to be free. And every child will grow up in a world that is vigilant about health protection. So ito yung kanyang nasabi. Educated about their rights and supportive of their needs, where every child can thrive and full of potential. So yun yung mga talagang mantra niya. Yung doon nag-end ang kanyang mga binitawang salita. So yun lang mga Kamabuhay fans, at kung hindi pa kayo nagsusubscribe ay huwag kalilimutang mag-subscribe, i-click ang subscribe button at mag-likes na rin at comment, at para mayroon kita ko ang interaction ninyo at makapag-comment din ako sa inyong mga reaction. So hanggang sa muli, paalam.